Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 3, Week 6. Tekstong impormatibo, formularyo batay sa iba't ibang layon. Halina't magbasa. Bisig ng pag-ibig ni Andeline R. Tahanlangit. Bisig ng pag-ibig. Nang ako'y isinilang sa mundong ibabaw, mga bisig ni ina, hatid ay kaginhawaan. Malamyos niyang tinig at haplos na marahan ang nagpapakalma sa aking pakiramdam. Ang aking inay ilaw ang kahambing, nagbibigay liwanag sa buhay namin. Nagsisilbing tanglaw sa mga tatahakin, laging nakagabay at umalalay man din. Sino ang inilalarawan sa tula? Ang ina ang inilalarawan sa tula. Ano-anong katangian ng taglay ng ina sa tula? Mabait, maalaga, nagbibigay ginhawa at laging gumagabay. Anong damdamin ang nangingibabaw sa tula? Pagmamahal at pasasalamat sa ina. Ihambing ang iyong ina sa tula. Katulad ng ina sa tula, ang aking ina rin ay mapagmahal at nag-aalaga. Paano na ipahahatid ng isang ina ang kanyang pag-ibig sa mga anak? Sa pag-aalaga, pag-akay, pagprotekta at pagbibigay ng panahon at pagmamahal. Wika rambulan, ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita. Tama, niyaya. Tumungo. Pumunta. Maitala. Maisulat. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, tekstong impormatibo, library card. Tekstong impormatibo. Ang tekstong ito ay isang anyo na pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong, ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika, gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Formularyo, ito ay binubuo ng mga datos na naglalaman ng mahalagang impormasyon ng isang tao na sumasagot sa tanong na ano, sino at kailan. Multimodal. Ang multimodal ay binigyang definisyon na estilo ng paggamit ng dalawa o mahigit pang moda ng komunikasyon. Tekstong multimodal. Ang tekstong multimodal ay maaaring papel gaya ng mga aklat, comics, posters. Ang tekstong multimodal ay maaaring digital mula sa slides, presentations, e-books, blogs, e-posters, web pages at social media tungo sa animation, pelikula at video games. Ang tekstong multimodal ay maaaring live o actual, isang pagtatanghal, pagpapamalas o pangyayari. Ang tekstong multimodal ay maaaring transmedia, kung saan ang kwento ay isinasalaysay gamit ang multiple delivery channels na maaaring kombinasyon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng medium, gaya halimbawa ng aklat, comics, magazine, pelikula, mga serye ng web at video game kung saan ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang kwento. Nagagawa ng transmedia na mas linangin ang kwento sa bawat medium na ginagamit, gaya halimbawa ng pagbabalik tanaw, bago ang mismong kwento o prequel, karagdagang mga episodo
o higit pang pagpapaibayo sa mga tauhan at banghay. Ang mabisang komposisyong multimodal ay nangangailangan ng bagong pag-aangat ng disenyo ng mga kasanayan at kaalaman upang magawa ng mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya sa loob at labas ng iba't ibang paraan ng moda ng pagkikipagkomunikasyon upang mabisang makabuo ng tamang pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia. Layon. Sa multimedia, ang layon ay tumutukoy sa pangunahing pakay o layunin ng nilalaman. Maaaring ito ay magturo, magbigay impormasyon, mangaliw o magbigay ng mensahe. Paksa. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o tema ng multimedia content. Ito ang sentral na konsepto na tinatalakay sa buong nilalaman. Imahen. Sa multimedia, ang imahen ay tumutukoy sa mga visual na representasyon tulad ng mga larawan, graphics at video na ginagamit upang suportahan o palakasin ang mensahe ng teksto. Sa pagsasama-sama ng layon, paksa at imahen, ang multimedia ay nagiging mas epektibo sa paghahatid ng mensahe at pagkuha ng atensyon ng mga audience. Halina't magbasa. Silid Aklatan ni Andeline R. Tahanlangit. Si Adela ay isang masipag na mag-aaral. Sa gulang na 10 taon ay siya ang nangunguna sa kanilang klase sa Baitang 5 sa mababang paaralan ng Wawang Pulo sa lungsod ng Valenzuela. Susan, halika na sa Silid Aklatan at hanapin natin ang sagot sa takdang aralin kahapon. Yakag ni Adela sa kanyang kamag-aral na si Susan. Agad na tumungo ang magkaklase sa librarian ng paaralan at ipinakita nila ang kanilang library card. Pagkaraang mahanap ang kailangang aklat at maitala ang sagot sa mga tanong sa takdang aralin, ay nagpaalam na sila sa librarian at pumasok na sila sa klase. Ano-anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa Silid Aklatan? Pangalan ng mag-aaral at impormasyon para makilala siya sa paghiram ng aklat. Mahalaga ba sa librarian ng paaralan ang card pang-aklatan na ito, pangatwiranan? Oo, mahalaga ito dahil ginagamit ng librarian para malaman kung sino ang humihiram at nagbabalik ng aklat. Bakit mahalagang mapunan ng mga kinakailangang impormasyon ang formularyo? Para madaling matukoy ng mga mag-aaral at maitala ng tama ang paghiram ng aklat. Paano makatutulong sa iyo bilang mag-aaral ang pagkakaroon ng card pang-aklatan? Makakakuha ako ng mga aklat na kailangan ko sa pag-aaral at takdang aralin. Paano mo maiingatan ang card pang-aklatan na ito? Ilalagay ko ito sa ligtas na lugar tulad ng sa bag o pitaka at hindi ko ito wawalain o mababasa. Pangyayari sa kwento, pagsunod-sunurin mo. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. Naitala ni na Susan at Adela ang sagot sa kanilang takdang aralin. Nagtungo sa Silid Aklatan sina Adela at Susan. Niyaya ni Adela ang kanyang kamag-aral na si Susan upang pumunta sa Silid Aklatan. Si Adela ang nangunguna sa kanilang klase. Nagtungo sa silid-aralan sina Adela at Susan. Narito ang mga tamang pagkasunod-sunod. Skit mo, show mo. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay bubuo ng skit na nagpapakita ng pagpapahalaga sa Silid Aklatan. Para sa 2 araw, kaugnay na paksa bilang 2, pang-uring pamilang. Pang-uri, ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Uri ng pang-uri, panlarawan.
nagpapakilala ng pangalan o panghalip. Ito ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng katangian, kulay, lasa, anyo, hugis at laki. Halimbawa, masipag, maganda, pula, kalbo, mabango, mahiyain. Pamilang, nagpapakilala ng bilang, halaga o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, marami, tatlo, kalahati, buo, pangalawa. Opinyon, matatawag na opinyon ang mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay sa mga totoong pangyayari. Ang opinyon ay mga impormasyon na batay sa saloobin at damdamin ng tao. Nag-iiba ang mga ito sa magkakaibang pinagmumulan ng impormasyon at hindi maaaring mapatunayan kung totoo o hindi. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking palagay, palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, para sa akin, sa ganang akin, at iba pa. Halimbawa, kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkaibigan ang pagtitiwala sa isa't isa. Sa aking palagay, mas payapa ang buhay ng isang tao na may takot sa Diyos. Katotohanan. Ang mga pahayag na may katotohanan ay kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. Ang katotohanan ay mga impormasyong maaaring mapatunayang totoo. Bihira itong magbago mula sa isang pinagmumulang impormasyon sa iba pa. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng batay sa, resulta ng, pinatutunayan ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, mula kay, tinutukoy na, mababasa na, at iba pa. Halimbawa, batay sa tala ng Department of Education, unti-unti nang nababawasan ang mga out-of-school youth. Mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unting umuunlad ang turismo ng ating bansa. Halina't magbasa ng isang tula. Formularyo ni Andeline R. Tahanlangit. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto, unang sa isip ay dapat tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan, dapat pakatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan, magdala ng higit sa isang panulat sa sisidlan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon mula sa pangalan hanggang sa lagda. Mahalaga iyon. Siguruhing walang nalampasang kahon, basahing muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak nang nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyo'y isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat at huwag kalilimutang magpasalamat. Tungkol saan ang tula? Tungkol ito sa tamang paraan ng pagsagot sa formularyo. Ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot sa formularyo? Dapat malinaw ang sulat, gumamit ng itim na tinta at siguraduhin kumpleto ang impormasyon. Paano ang proseso sa pagsagot sa formularyo? Unang unawain ang panuto, sagutan ng malinaw ang bawat bahagi, tingnan kung may kulang at saka ipasa. Ano ang layon ng tula? Layunin nitong turuan ang mamabasa kung paano maayos at tama ang pagsagot sa formularyo. Gaano kahalaga ang pagsunod sa tamang proseso? Ipaliwanag. Mahalaga ito para maging wasto, kompleto at madaling basahin ang impormasyon sa formularyo. Itala ang mga pang-uring pamilang na makikita sa tula. Mga kasagutan, unang, isang, ikalawa. Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 2, pang-uring pamilang. Bumuo ng tekstong impormatibo na ginagamitan ng mga pang-uring pamilang. Give me 5. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng katotohanan
at opinyon. Pagsusulit, katotohanan o opinyon. Isulat sapat lang ang K kung katotohanan ang isinasaad ng pahayag at O kung opinyon. Sa ganang akin, mas mainam magpahinga kaysa magbasa. O. Ayon sa kalihim ng edukasyon na si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, mahalagang mabatid ng lahat ang nilalaman ng matatag curriculum. K. Sa palagay ko ay mas gusto ni Judril na mangibang bansa kaysa magtrabaho dito sa ating bansa. O. Sa tingin ko, bagay sa aking maging isang guro. O. Para sa akin, hindi na kailangang gumastos kapag may okasyon. O.